Runner. Bukod sa panara, may ilang pagkaing pampasko pa ang malimit na natitikman sa ating panahon. Ayon kay Luz Intal, pagkatapos daw ng simbang gabi sa Pampanga, kinasanayan na daw nila ang kumain ng buldik. Pero sa ngayon, tanging pamilya na lang nila ang nakakaalam kung paano ito lutuin. Kaya naman si Luz, tinuro sa amin kung paano ito iniluluto. Titigil lang daw sa pagbabayo hanggang maging mistulang pulbos ang bigas. At dahil itinuturing na sikreto ng pamilya Intal ang pagluluto ng buldik, minabuti nilang huwag ipakita ang paghahalo ng iba pang sangkap nito sa harap ng kamera. Sa isang maliit na mangkok, ihuhulma ang pinapinong bigas. Mga yung buldik, Kapampangan word yun. Puwet, di ba hininila yung puwet ng mangkok? Kaya tinawag siguro ng puwet ng buldik silyo. Yung paghila ng mangkok. At saka ito iluluto. Ano siya, parang puto. Meron eh, palaman siya sa loob eh. Parang masarap. Pero kung hanap daw ng dila, matamis na panghimagas na pwedeng-pwedeng pang Noche Buena, maswerteng naabutan ni Francis ang sarap ng plantanilla. Eksperto na nga sa mga pastries ang pamilya ni Francis. Pag Christmas, sobrang nadami talaga nag-order niyan. Hindi lang for personal consumption, pang regalo na din. Panahon ng mga Kastila raw dumating sa atin ng plantanilla, pero unti-unti na raw itong nawawala sa kanilang lugar. Dito sa Magalang, Pampanga ang pagluto nito. Kaya ang kanilang misyon, ibahagi ang naglalahong putahing ito. So, babasagin natin yung egg, tapos aalisin natin yung egg whites. So, after i-beat mong egg yolk, ito yung kalalabasan niya. Tapos, ready na siya para lutuin dun sa syrup na na-prepare kanina. Dapat maingat na mailagay ang mixture sa kumulong syrup para maging maayos ang pagkabuo ng hugis ng plantanilla. Matapos ituin ng pambalot, pwede nang ilagay ang palaman nito na latik o pastillas. Ready? Masarap. Ngunit may ilan mang pagkain pampasko ang nawawala, marami pa rin naman daw ang nananatili.